steadfast. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Glory. Pastor, parang hataganin mo. There are new every morning. Every morning, great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. As we gather once again, thank you, Lord. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well, our hearts begin to worship. We'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness, Great is thy faithfulness. Let's pray. Great is thy faithfulness, Father God. Sa kami Ginoong Diyos, hallelujah. Lord nga nagpatag-anon ka kanunay sa among mga kinabuhi, hallelujah. Ning kapuntagon Ginoo, hallelujah, as we are going to open your word, Father God. As our precious brother Joshua, you are the breasted God. Lord, ang among kasupisintihan, ang among katagbawan, Ginoong Diyos, ang among healing, ang among salvation, hallelujah, ang among tanang panalangin, Ginoong Diyos, gikan sa imong kinasuluran. That's why, as Paul is saying, we are already blessed in you, Father God. Hallelujah. Because we are part of you. We are from your innermost being, hallelujah. As the word said, from your innermost being, hallelujah, there flows the fountain of the living water, hallelujah. Gikan sa imong kinasuluran, Ginoo, wala na ilaing supisente pa nga among kinahanglan. Wala na ilain pa, Ginoong Diyos, sa katagbawan nga among makita. Hallelujah. Just like a true mother, Father God, hallelujah. Nga ko ng usa ka inahan, Lord, ano na sa gitawag nga battlefield ang iyang anak. Ginoo, kinahanglan pa niya magpainit og tubig, kinahanglan pa niya timplahan og asukar og all the ingredients, Ginoong Dios, hallelujah. Usahay mapaso pa ang bata tungod kay aduna sa iyang mga kamot, Ginoong Dios, nagabutang, Ginoong Dios, ang kasupisentihan. Hallelujah. And sometimes, Father God, aduna pa'y complication niini o ang gatas nga gikan sa botilya makadaot, Ginoong Dios, sa inahan. Sa bata tungod kay aduna nay mga bahin niadto, Ginoong Dios, nga wala nagikinahanglan sa mong bata. And that is also a kind nga mga pulong, Ginoong Dios, nga madawat namo gawas sa imong kinabuhi, gawas sa imong kasulatan, gawas sa imong mga programa, Ginoong Dios. Tungod kay, hallelujah, all the things of the world nga ikahatag ka namo, dili kini masupinsisente ka namo, dili makahatag ka namo katagbawan, because you are our sufficiency, Father God. Ikaw lamang ang makahatag ka namo kalipay, ikaw lamang ang makahatag ka namo, Ginoong Dios, og kinabuhi. Ang tanan namo kinahanglan, Ginoong Dios, nagikan lamang gayud diha kanimo. Hallelujah. And that's why you are the God, you are El Shaddai, hallelujah. You are the strength giver, the life giver, Father God, hallelujah. Hallelujah. That's why, Ginoong Dios, by your stripe, ang among kaayuhan gikan kanimo, ang among kaluwasan gikan kanimo, ang among kapasayloan gikan kanimo. That's why, Ginoong Dios, wala na ilain. That's why, as Peter said, kung wala ka, Ginoo, asa pa man mi paingon. Hallelujah. And that is a real confession, Father God, of a true believer na nasay, Ginoong Dios. Hallelujah. Nga ang among katagbawan diha lamang sa imong mga pulong.
Walay lain ginong Dios source sa mong kinabuhi. All the things of the world is just a temporal source ginong Dios. But the eternal source ginong Dios gikan kayo diha kanimo. Salamat Ginoo dinhi kabuntagon. May you speak to us once again. You anoint your word, Father God. Feel your anointing ginong Dios sa matag sa kanamo, that we may going to have is to strengthen our personal life ginong Dios sa mong spiritual na kinabuhi pinaagi sa pagpatalingog sa mga pulong. May you add your blessing to your word this morning. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, and the bride say Amen. Hallelujah. God bless you, saints. Diyos mga panalangin. Let's remain standing, make son for the reading of the scripture, and then tingkod na. Let's open our Bible in the book of Corinthians, 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3, verse 14 and to 16. Ingat sa Mekson. But their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil and taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Ingat sa Mekson. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Ang Diyos, mga panalangin sa mga pulong. You now take your seats. Kalingkod na. Hallelujah. Good morning once again. Iksuran, buntag sa itong tanan, laing itong buhay na Diyos. Malipayon ba ito maiksun nga atas panimalay sa Diyos? Hallelujah. Praise God. Amen. So, salamat sa Ginoo bisan pa sa mga amen sa mga halad awit, no? Praise the Lord sa exhortation, Brother Joshua. Amen. Hallelujah sa ato ang mga song leaders sa music ministry. All is uniting maigsoon, hallelujah, in one spirit, and nagdala ka nato maigsoon in the spirit of worship, no? Iha sa espiritu sa pagsimba sa tungbuhi nga Dios this morning. Hallelujah. Amen. And dili ta mo lantaw bisag asa maigsoon kundi tutok lang ta maigsoon ngadto sa iyang mga pulong. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So tinod na maigsoon, no? Hallelujah. Amen. Sa bago lang ang i-exhort ito igsoon Brother Joshua. Amen. Kitang tanan sama sa usa ka bata. No, hallelujah. Amen. Nga kung gani ang inahan, hallelujah, dako kay kalainan maigsoon ang itawag. Amen. Hallelujah. Amen. This is a study. This is scientifically proven maigsoon nga dako kay kalainan ang bata nga breastfeed o bottle feed. Amen. Hallelujah. Because kung bottle feed siya maigsoon, hallelujah, amen, nanay mga ingredients and nutrients maigsoon nga not necessarily kinahanglan sa bata. O gitawag maigsoon nga mga synthetic. But we talk about synthetic, amen, dili na siya gikan sa nature. It is made up of mga drugs, mga tambal na ba? Amen. O ginatago lang maigsoon sa mga eksperto ang mga bad effects nini. Mo na maigsoon ang mga bata nga gipainom maigsoon o mga gatas nga bottle feed. Hallelujah. Amen. Mga gata sa kanding, gata sa baka, mga bata karon maigsoon, mura na po kinahiyas kanding. No? Gahit na po kayong ulo, bisag unsaon mo bira, sokol na gyud kay nga naman. Hallelujah, amen, nagadepende sa mga butang na gipasulod. And we are not, dili ta maigsoon exempted niya na because, amen, mo na ang kinabuhi karon. Amen. Bisan pa dili lang gatas maigsoon, bisan pa sa atong ginakaon karon, no? Daghan na kay maigsoon nga atong ginakaon maigsoon nga kabaluta og nasayod ta by the message nga makadaot ka nato. Amen, no? Hallelujah, praise the Lord. Pero, amen, ingon ang Biblia, wala ka mahadlok maigsoon kung kinsa ang mopatay ni ining lawasa. Ang atong ikahadlukan katong mopatay sa atong mga kalag. That's why maigsoon, we are not immune sa mga pagkaon karon nga makadaot sa tong lawas. Tama ba? Amen. So, mao na mitong maigsoon karon mga 30 anyos pa nanay mga arthritis. Mga 20 years old, mga high blood na ang mga bata. Why? Because that is how giana maigsoon nga na purma karon ang kalibutan because of the food. Because of the food that we eat. Amen. O kanang ang tanan nga pagkaon nga atong gikaon naka-epekto kana sa atong mga lawas, tama ba? Hey, this is a general information. Ang tanan nga atong ginakaon is giving an effect to our body. Amen, praise the Lord. O
muna makayon ko maigsoon nga wala nay makapugong pa sa pagkaon nga natural nga muguba nining lawasa. That's why maigsoon ang life expectancy karon kaniadto naa sa mga 70s. Hallelujah, praise the Lord. Ingon ang uban naa sa mga 65, 60 karon ang life expectancy sa mga new generation is naa na maigsoon sa mga 50s. See? Kay the more maigsoon nga nagka-hybrid maigsoon ang mga pagkaon, nagka-shorten ang life expectancy. Why? Because it is the food is going to affect our body. Is to affect our natural life. Oh, amen. And natural is always tied to spiritual. Amen. Apan salamat sa Ginoo. Kay sa atong panahon karon. Amen. Gitry na po og hybridize sa kaaway nga makakaon kita maigsoon og pagkaon nga sinagulan. Hallelujah. Praise the Lord. But praise be to God. Ano na yung mensahe sa itong panahon? Nga dili maigsoon sinagulan sa unahuna sa tao. This is not interpreted by the wisdom of God, wisdom of man, but rather there is a prophet of God kaya ang ipadala maigsoon. And a prophet is a revealer. A prophet maigsoon, wala si kagalingon nga interpretasyon. A prophet is just a mouthpiece of God. And we are feeding upon that word. Hallelujah. Amen. Nga kung sinagulan maigsoon sa pulong sa tao, just like the hybrid food, makahatag og kamatayon dili lamang sa itong mga lawas, kundi sa atong mga kalag. Amen. Apan salamat sa Ginoo that we are feeding upon. Amen. Karon maigsoon, gikan gayud maigsoon walay sambog. Walay sagol maigsoon. Kita nagamasuso direkta maigsoon from the innermost being. Gikan gayud maigsoon sa pure word of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. One of the sermon of the prophet maigsoon ingon siya, actually maigsoon salvation means healing. Pag mayon ka maigsoon og kaluwasan, ang pasabot niya na maigsoon giayo ka sa Dios. Healing why? Because maigsoon from our original estate, our original kahimtang is back to Eden. Amen. Nga dili mamatay, dili matigulang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is the original condition. And that's why salvation is given to us. Why? Because salvation means healing. Kaya nga naman, because God wanted to, amen, ibalik ta sa tong original nga kahimtang kung unsa ang tinuod nga original nga kabuhatan sa Dios, just like Adam. Hallelujah. Praise the Lord. No, that is the why. Kung mayingon ta maigsoon, mayingon ta physical healing, muna maigsoon, gikan ka nagsakit, ayuhon ka sa Dios, nabalik ang imuhang original nga kahimtang. Healing. Praise the Lord. Amen. Pero, muna uban maigsoon, daghan sila malipay nga, nagmasakiton sila, giayo sila sa Ginoo, maayo man na, nga healing on the body, healing on the spirit realm, pero ang pinaka-importante maigsoon, nga imong nadawat maigsoon, is the healing of the soul. Because healing of the soul is the eternal purpose of God. Amen. Ang kaayuhan sa kalag. Amen. Kay daghan kayo gipang ayo maigsoon nga namatay na just like Lazaro. Patay na siya, tama ba? Pero gipukaw sa Dios, pero namatay lang gihapon. Amen. Because ang giayo ato maigsoon is just a body. Amen. Praise the Lord. Amen. Si Paul maigsoon katong nahulog maigsoon, si Eutychus maigsoon nahulog, giampuan, and then maigsoon naayo, kuman namatay ra gihapon. Amen. Jairus' daughter, patay na, giampuan, nabuhi, and then namatay lang gihapon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pero maigsoon, pag-abot maigsoon sa healing of the soul. Amen. Just like kinsa maigsoon, si Job, when sa though the skin worm will destroy his body, yet in my flesh. Kaya nga naman, that is eternal security. That is message to the soul. Hallelujah. Amen. Praise God. So, amen. Kung wala ka man makadawat maigsoon og healing sa imong lawas, amen. Healing sa imong spiritual nga kuan maigsoon nga problema. Kung nakadawat ka ning mensahe maigsoon nga maghatag maigsoon og restoration to original condition, that is the greatest healing maigsoon nga ihatag sa Dios kanimo. That is the healing of the soul. Hallelujah. Amen. So, I would like to open again the scripture in the book of Corinthians chapter 3 verse 14 to 16. Hallelujah. Amen. Napam mo diha? Amen. So, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Ang ato ang topic maigsoon is just a continuation sa tong subject ng nilabay pa nga Domingo maigsoon. Slow of heart to believe all. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Atong isgutan itong nilabay nga
Domingo may igsoon nga usahay ang mga circumstansiya mo ni magapausab sa itong pagtuo. Nanatay pagtuo, dasig kayo ta. Amen. Itawag may igsoon nga when we listen to the scripture, maminaw sa wali, we are blessed. Hallelujah. Amen. And deep inside sa itong kasing-kasing may igsoon, yes, amen, amen ta. Tuhan yun dato ni. Amen. And no questions about that because we are a believer. Di man ta mga unbeliever. The moment that we hear the word of God, we say amen to this. We are blessed, amen. We are satisfied, amen. Praise the Lord. Pero may igsoon, when circumstances will come, arise, hallelujah, praise the Lord. Dito may igsoon ang, amen, dito may igsoon ang mga challenging part, hallelujah, praise the Lord, amen. And, dili na may igsoon, dili na mga sulagma nga paghitabo. Because God wanted to train us. Amen. Just like Joseph. Si Joseph, tanong niya Megson. Si Joseph Megson, sa diha nga wala pa siya sa tuong kamot sa parao. You know the story of Joseph, right? Amen. Wala pa siya gisalikway siyang mga igsoon. Wala pa siya paratangan ni Potiphar. Wala pa siya miabot na igsoon sa prisuhan. But, hallelujah, there is a vision. There is a message from God. Because God will speak to us through vision, dreams, and prophecy. Namulong ang Diyos dito kang Joseph in the way of vision. O sa vision, nakita niya may igsoon nga ang iyang mga igsoon, muluhod kaniya. Tama ba? In his vision, may igsoon, naglingkod na siya sa toong trono. Amen? Ipakita na may igsoon kung unsa ang plano sa Diyos. Nahitabo ba itong vision may igsoon kang Joseph? Nahitabo wala? Nahitabo ang tanan. And yet, God permitted na si Joseph Megson isalikway sa iyang Megson. God permitted Megson niya tulisukon si Joseph Megson sa Megson. God permitted Megson niya ibiligya si Joseph Megson nato sa panimalay ni Potiphar. Amen? God, amen, permitted Megson nga si Joseph Megson maabot nato sa prisuhan. Because all these things, hallelujah, praise Lord, amen, bisan pag moabot itong saad, kay saad to sa Diyos, mahitabo dito. Pero Megson, along the way, naagi Megson, because God is strengthening our faith. Because faith is looking to the unseen. Di ba nagsaan ang Diyos Megson nga natay mga bagong lawas? Di ba nagsaan ang Diyos Megson nga natay kinabuhi nga walay katapusan? Di ba nagsaan ang Diyos Megson nga bisag mamatay ka? Banhawon ka pag-abot sa panahon? Pero Megson, tutian ko ikaw, you are not excused from depression today. You are not excused from persecution today. You are not excused sa mga kawalan. You are not excused for the persecution today. Pero Megson, kung maabot mo na, gunit lang dito sa tuwang pagtuo. Glory! Kaya kung ang Diyos nagpakita ka mo pananahon, obligado ang Diyos katumanon ka na. But along the way, hallelujah, praise the Lord, we are not on a picnic. Amen. As a Christian, we are not sleeping on a flowery bed of ease. Diba si Moses Megson, hallelujah, praise the Lord, bisan pa si Joshua o si Caleb, giingnan sa Dios nga, kung mugawas ka mo diri sa Ehipto, adunay yuta nga kung giandam ka ninyo. Tama ba? Nabayuta nga giandam ang Dios? It is a land of milk and honey, right? Tanaw Megson, before sila nakabutang dito, Megson, nabay mga challenges nga niabot? Right. Why? Because God is showing us. Ginapakita ka nato sa Biblia nga ang Dios Megson naay saad. Pero gusto niya Megson pamatud-an kanimo ang pagtuo nga iyang gihatag kanimo. Kung naa ba kay pagtuo sa mga saad. Because it is faith that can please God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, moto Megson itong nilabay nga Domingo, itong nisutan Megson nung naagri panahon. Praise the Lord. Naagi mga pagkuhan ba? Praise the Lord. So, karon itong tanahon Megson, we are going to look deeper on this. No? Hallelujah. Kaya itong isang slow of heart. Di ba yung slow of heart? Ang itanaw sa Diyos, ang kondisyon sa ilahang mga kasing-kasing. Now, we are going to read the scripture. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Yun sa Megson. But their minds were blinded. Tanaw niya Megson. Ang gikonekta niya Megson, ang ilang pagkabuta, dili gikonect Megson sa ilang mga mata. Asa ilang pagkabuta Megson? Konektado sa ilahang huna-huna. But their minds were blinded. Ay, pwede day na.
Nga ang imong hunahuna, mahimong buta ka. Because we are talking about understanding. Pag ang tao wala makasabot, buta siya. Glory. Hallelujah. Amen. Tanan niyo Megson, i-connect na Megson. Ang blindness was correct, amen, naturalized. Amen. Dili niya i-connect Megson sa naturalized, but blindness is connected to their minds. Hallelujah. For until this day, yung sa kay hangtod karon, until this day, si Paul ni Megson, this is Paul speaking in the church of Corinth. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And remember, the book of Corinthians is the book of correction. Ang church of Corinth na Megson, hallelujah, is mga immature pa ang mga iglesia. Muna nga dito gipang-correct Megson ni Pablo Megson, hallelujah, praise the Lord. Sana adunay mga wala ko gitugot nga babae mag-business, amen, sa lalaki. Dito niya Megson gibadlong Megson nga walay mga babae nga magwawali. Hallelujah, because dito pa sa immaturity stage Megson ang iglesia natong panahon na. Praise the Lord, amen. And we talk about maturity stage, dito na siya nagwali sa Ephesians. Amen. Praise the Lord. So from Corinthians to Ephesians, from maturity to maturity. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Now, the Megson, ingon siya, for until this day, remaineth the same veil. Hangtod karon nga panahon na. Ingon siya, nagpabilin gihapon. Ingon siya Megson, apan ang ilang mga, verse 14, apan ang ilang mga salabutan, nagangagahi, kaisan pa, hangtod ni ining mga adlaw karon sa magabasa sila sa daang pakigsaad, kung basa sila Megson sa daang testamento, amen, hallelujah, sa Old Testament, ingon sa Megson, ingon ni Pablo, Old Testament, which veil is done away in Christ. Nga unta, kung nakaila sila ni Kristo, masabot nila ang daang testamento. Because we know that the entire theme of the Old Testament is Christ. So sa diyang niabot na Megson ang reality sa Old Testament because the entire theme of the Old Testament was Christ. Christ was in Solomon. Christ was the morning sacrifice. Christ was the evening sacrifice. Christ was the ram. Christ was the lamb. Christ was the lamb slain. Amen. Hallelujah. He was the tree. Amen. Yung gisgutan ni David Megson. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, mapakyas Megson ang mga tao kay yun sa Megson, kay naapay tabon. Hallelujah. Amen. Ganun dili nila masabot, kini kay naay tabon. Yun sa Megson. Pakigsad, ang maong tap-tap o tabon. Hallelujah. Amen. So, alam mo ka, libog Megson sa scripture. Kay. Amen. Tabon o tap-tap. Pero kung muna nga, di nila makita kay naay tap-tap o natabunan ang mata. Hallelujah. Praise the Lord. Yun sa Megson, pakigsaad ang maong tap-tap nagapabilin gihap. Na daw gihapon, no? Praise the Lord. Amen. Amen. And I am saying this to you, tangan man, kay bisag message believer ta, because of our unbelief, that unbelief is ang tabun sa atong pagpangalagad. Sometimes Megson di ta ka move forward sa atong pagpangalagad. Sometimes naatay pagduwa-duwa sa iyang mga pulong tungod kay ang tabun sa dili pagkamatinuon. Ang tabun sa circumstances. Ang tabun sa kawaladon. Ang tabun sa personal nga kaalam. Ang tabun sa reasoning. Because sometimes, di na ito masabot ang pulong. Kaya nga naman, naatay kagulingon nga interpretasyon. Dili na ito masabot ang pulong. Kaya nga naman, we have our own interpretation of the word. Or naatay mga circumstances. Hallelujah. Tingin sa Megson. But even unto this day, when Moses, muna ingon ako Megson, ato na yung usbon Megson, even unto this day, kay naaputay Moses atong panahon, tama ba? Ang usbon ako Megson, even unto today, when Prophet Branham, ito yung na Megson, amen. Hallelujah, amen. Moses or the prophet of this, imong basahon, ang mga sinulat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa mensahe sa itong panahon, amen, ingon sa Megson, the veil is upon their heart. Tara niya Megson, asang tabon, naa sa ilahang mga kasing-kasing. Because I am talking to you right now, the heart, because we are talking about the heart issue. Anong heart man, Pastor? Amen. Mabitaw Megson nga ang kasing-kasing po nang ipiling sa Diyos Megson nga iyang
And our heart He has chosen to be His dwelling place. And remember, Megson, kung mo niyang gipili niya, Megson, nga puyan sa Dios, maupod niya ang pilion sa kaaway, Megson, nga diin, ang Dios dili makapuyo diana. Hallelujah, praise the Lord. Kuha niyo, Megson? Amen? Kung ang kasing-kasing ang target sa Dios nga puyan, alang-alag targeton, Megson, sa yawa, Megson, imong tiin. Targeton yun niya, ang dapit nga diin, gusto sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Then, ingon sa Megson, nevertheless, when it shall turn to the Lord. Ano yung Megson? Apan kun ang ilang mga kasing-kasing. No, yung Megson sa verse 16. Apan sa diha nga ang tao makadangop na sa Ginoo ang maong tap-tap pagakuhaon. See? Asa daw ang tap-tap Megson nakuha? Pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Amen. Walay lain Megson makatanggal sa tong pagduha-duha. Walay lain nga makatanggal Megson sa bisang unsang tabon. Unsang mga butang Megson nganong dili makapenetrate ang Dios kanato Megson, pinaagi lang daw Megson sa iyang mga pulong. Para Megson no? Apan sa diha nga ang tao makpup na sa Ginoo ang maong tap-tap pagakuhaon. Apan ang pangutana, kinsa man ning Ginoo nga atong dagupan karon? And we must know that Christ is the Word. Mawala lang ning tap-tap, mawala lang ning pagduha-duha. Amen. Kung kita maigsoon, makaila sa Dios katong gilagaran. And to know God and His program. Masayod na to ang Dios og iyang mga programa. Hallelujah. Amen. Now, in the book of Matthew chapter 13. Hallelujah. I've been more on reading karon maigsoon, this is more on teaching maigsoon. Hallelujah. Please bear with me. Hallelujah. As I promise maigsoon, ato tang mo daghantag hisgutan karon maigsoon. Hallelujah. Yun sa maigsoon, and the disciple came, 13. Chapter 13, verse 10. Matthew. And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? O, diri maigsoon, katong nahibaloan na to, maigsoon, no? Nga, sa diha nga ang Dios nagapamulong ngadto sa iyang mga tinun-an, masabtan nila. Pero sa diha nga manulti siya ngadto sa kadaghanan, sa dili niya maigsoon nga mga tinun-an, amen, ang madungog sa mga tao parabolo. And very simple maigsoon illustration nga, mura ba kung ang Dios manulti sa iyang mga katawhan, makasabot sila. Klaruhon sa Dios maigsoon tinaw kayo. And then kung mamulong siya sa mga laing tao, amen, dili makasabot ang mga tao kay nga naman, hallelujah, God is speaking to them in parable. Meaning, madungog nila, edible ang iyang tingog. Madungog ang tingog, pero ang meaning sa iyang sulti, dili nila makuha. Because God is speaking to them in parable. Now, these are the disciples of God. Ano mamulong ka kanila, parabuluman? Why speakest thou unto them in parables? Verse 11, yung sa Megson, and he answered and said unto them, muna yung tubag sa Diyos kanila, Megson, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven. Amen. Kiniling parabulo maigsoon nga dili masabot sa uban. Hallelujah, praise the Lord. Ang meaning dayan ni maigsoon, kung manmulong siya sa mga tinunan sa Dios, kini mga tinago nga gitugaan sa Dios diha kanila is the mystery. Dili sulagma maigsoon nga sa itong panahon karon, the mystery of God is already finished. The mystery of God should be finished. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mo na maigsoon daghan nagbasa sa Biblia, daghan nagbasa maigsoon sa Book of Revelation, pero maigsoon, hallelujah, praise the Lord, apan dili tanan maigsoon makasabot niini. Why? Because it is again part of the sovereign grace and power of God. Nga dili tanan maigsoon makabasa bisan pag manggialamon ka, bisan pag bright ka, amen, nga masabot nimo ang Biblia. It is always the power of the Holy Spirit kung kinsa lang iya patabton. Hallelujah. That's why sa Maigsoon. And he said, answer to them, because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Apan diha kanila wala kini pahibalo. Hallelujah. Amen. So, ato nakita kini Maigsoon no in sa atong gisgutan Maigsoon to nilabay. In Christ's first coming, ito nakita Maigsoon sa una niyang pag-abot, na yung mga tao nga bidawat kaniya.
Na mga tao nga nakaila kaniya. Tama ba? Na mga tao maigsoon nga, amen, nagbasa sa kasulatan. They are reading ang sinulat maigsoon ni Isaiah and all the prophets of the Old Testament, and yet, pag-abot maigsoon sa fulfillment, sa pulong sa ilang panahon, pakya sila sa pag-ila. Amen. Because gusto nila ilhon ang Dios, pinaagi silang kagulingon nga una-una. That's why sa bali sa prophet nga indictment, amen, nakabasa sila nga adunay hari nga maabot, adunay misaya nga maabot. Pero nagtuo sila nga kini siguro kay misaya gikan sa arianon nga pamilya. Amen. Ang ilang una-una migson gikan kini sa ilado nga mga pamilya, o ilado nga mga grupo. Pero ingon ang propeta sa Dios, pakya sila sa pag-ila kay ang Dios mitago ngadto sa pagkasimple lamang. Nakuha ni Migson. Hallelujah. Amen. So, we know this preaching of the prophet is unveiling to us, ginaabri ka na to, hallelujah, nga kanunay, ang tao bisag magbasa sa pulong sa Ginoo, nagpaabot nini, kung dili sila kabahin Migson, sa abrihan sa Dios, pakyas ko sila sa pagkakita nini. Nakuha ni Migson. Hallelujah. Praise the Lord. Now, amen. Yun sa Migson, the kingdom only revealed unto the and understood by the elect. Amen. Motong ang mga pinili lamang ang nakailan ni Ginoong Kristo datong panahon na. Praise the Lord. Hallelujah. And kung inyong nabalikan Migson tong nilabay nga Miyerkules atong gisgutan. Amen. Praise the Lord. Kung inyong mabalikan Migson. Pakita niyo Migson. And we are talking about mga magtotoo, mga believers. Di ba itong gisgutan Migson, katong gisgutan ni Ginoong Kristo Migson in the book of Matthew? In the book of Matthew chapter 10, 10:42, 10:42, gisgutan dito Migson, ingon niya. Di ba atong nakita dito Migson, ako lang ibalik kadali, no? Because atong gusto Migson, dili ta slow of heart to believe. Amen? Kaya sometimes Migson, bisag naminaw na ta, pero Migson, tungod kay gipairal gyapon nato ang atong carnality, ang atong tawhanot una-una, mo na Migson, mapakyas kita Migson, kung atong ilibel og sabton ang pulong sa Dios, pinaagi sa atong kagalingon nga karnalidad. Amen. That's why Migson, we must rely upon, amen, the Holy Spirit. No? Magsalig kita Migson, kanunay kung unsa ang pagpadayag sa Espiritu Santo, dili sa atong kagalingon nga una-una. Tanawon ninyo Migson, in the time of Jesus Christ, nawa, sa panahon ni Moses, dito ta, unang sa panahon ni Moses. Amen. Moses was the messenger of all Israel. Pamingon tag all Israel, including the 12 tribes of Israel. Because Israel is not, Israel, ang ipangalan Migson, Israel, usa lang na sila, kanasod. Israel is just a nation. Pero that nation is composed of 12 tribes. Amen. 12 ka mga tribo. Amen. And then, si Moses, mao Migson, ang minsahero sa tibuok Israel. Amen. And then, God gave message to Moses, and this message, gikinahanglan kini sa tibok Israel. Nakuha niyo Migson? Nga unsay saad Migson sa Dios? Unsay mensahe ngayon sa Dios kang Moses? Moses, pagulaa sila, inigula nila, pasudla sila ngadto sa Kanaan. What is the message? Amen? Message of redemption. The same message nga kung nadawat karon can come out of and entering into. Mugawas kita, that's why kita tanan nakagawas sa denomination, nakagawas kita sa Ehipto sa panahon, ug ang ikaduhang, ang sa redemption, makaposisyon kita sa saad sa Dios nga mao yang mga pulong. Hallelujah. Amen. Pero ato nakita Migson nga, the more Migson nga, nagkaduol na kita ngadto sa saad sa Dios. Amen. The more Migson nga, amen, nakaduol na kita, usay din nato makita Migson nga ang programa sa Dios, samtang nagkaduol na ta sa siyang programa, nagkagamay Migson, hallelujah, o nagkakarang marabag, dili na pamilyar, dili na ilado, amen, dito na sa pinakaubos. Tanaw Migson, pagpagawas nila, si Moses ang gigamit. Ang tibok Israel nakaila kay Moses, right? Amen. But when God dealing to them personally, personal na nga ang Diyos nakipag-deal, labi na kang Rahab, because Rahab is being tied to the bride. Amen. Nagpadala siya to unknown messenger. Duha ka mensahero nga dili gani maila ang pangalan. The name was not mentioned in the scripture. And yet, kung unsa ang ilang gisaad ngadto kang Rahab, giila ni Joshua.
Kiila ni Caleb. Amen, praise the Lord. Kaya ingon ang Biblia, kung unsa ang imong binugkusan diri, ilon nga binugkos dito. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Unsa ingon maigsoon sa book of Matthew chapter 10? Ingon sa maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang nagadawat sa gipadala, nagadawat usab sa nagpadala kaniya. Ang nagadawat kanako, nagadawat usab sa nagpadala kanako. Pero mapakyas ta maigsoon kay nga naman, kasagaran karon maigsoon, even in the message, muna ako maigsoon, even in the message, if we are forgetting o dili nato makita maigsoon ang pamaagi sa Dios sa iyang Biblia, nasa maigsoon we can, amen, usay way maigsoon nga gibalik, usay way sa Ginoo aron masabot nato maigsoon ang iyang programa. Pag ginabalik ta kanunay sa scripture, amen, ibalik ta niya kay nga naman kung makita og masabot nato ang pamaagi sa Dios, kung unsay ang pamaagi sa kasulatan, hangtod karon dili na mausab. Hallelujah, praise the Lord. Tanaw maigsoon, si Moses lang o nagipadala. Nawala na si Moses. Praise the Lord. Nanay Joshua o Caleb. Pero hangtod karon nagyapon mga tao nga kang Moses lang ni. Pero ang programa sa Dios lahi na. Wala na ang propeta, and yet the same God nga nag-commission kang Moses, the same God ang nag-commission kang Joshua o kang Caleb. Praise the Lord. Amen. So, kinahanglan, kung wala na si Moses, we must identify our Joshua and our Caleb. Amen. Pero ang problema, maigsoon, hallelujah, pag-abot, maigsoon, pag-abot kang Rahab, dili man po si Joshua o si Caleb lagi ang nakakomisyon. Two unknown messenger man lagi, wala gipanganlan. Pero, the same message of Moses, the same message of Joshua and Caleb, the same message ang dala sa duha ka mensahero, aron pagawson, si Rahab, hallelujah, which is tied to Jericho is Babylon, and out of Jericho. Why? Because ang plano sa Dios, mapakasal sa kang Salmon, and then, dalon sila maigsoon nga to sa Bethlehem or Jerusalem. Nagkaon niya maigsoon? So, the more nga naggusto ang Dios magpadayag sa mga personal, the more nga, amen, ginatago niya maigsoon, hallelujah, into sa pinakasimple lamang ang iyang mga programa. Pero ingana ang mga tao karon pakyas na, kaya naman, na ang mga tao karon nga nasa mensahe, di na mutuog mga pastor because they wanted to identify themselves into a greater name. Ingon lang nga, di sa pag mo pastor ana, kay bright pa man ko ana, di pud ko na ko natawag na pastor, kay bright pa man ko ana. Di pud ko mapamembro ng simbahan na kay, dito siguro ko, kay gwapo-gwapo ang simbahan, dako-dako ang simbahan. Because, amen, mugawas maigsoon ang carnality of man. Kaya gusto niya i-identify, ano ba yung tao maigsoon? No, amen. Praise the Lord. Mingon na maigsoon nga, di ba, na yung mga tao maigsoon nga, i-deny nila ilang mga ginikanan? No, kaya maulaw sila, kaya ang ginikanan, pobre. Walay mga, oh, amen. Napayuban maigsoon na, Kristohanon ka no. Masaya lagi ka. Oh, ni wasurun. Pero hindi naman nagyud ni mo barugan na Kristohanon ka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That is sometimes, that is true. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya nga naman, that is carnality. Mugawas maigsoon ang karnalidad. Amen. Tanawan niya maigsoon. That is in the time of Moses. Hallelujah. Then Joshua and Caleb, and then God commissioned two messenger para maigsoon kang Rahab. Kamunod na maigsoon, Rahab is very perfectly typed to the bride. Amen. Ningon ba maigsoon si Rahab nga, dili ko ang akong nahibaluan na si Moses ang gigamit sa Ginoo, dito lang ko mag-identify. Dito lang ko maminaw kang Moses. Amen. Rahab is a true seed of God. Amen. Because faith cometh by hearing. Nadungog niya ang kabantugan ni Moses. Nadungog niya. Pero maigsoon, hallelujah, wala sa napakyas maigsoon sa pagpaila. Nga katong minsahiro nga miabot kaniya, gipadala sa Dios. That's why ang saad atong duha ka minsahiro, bisag wa maila, kiila ba wala? Amen. Unsa ingon sa duha ka minsahiro? Basta magpabilin kaning balaya. Praise the Lord. If you're reading the scripture in Joshua chapter 2, ang balay ni Rahab naa sa pader. Naa sa wall. Unya ang target sa Dios nga bungkagon ang pader, wall of Jericho. Can you see, maigsoon, the supernatural? Ang balay ni Rahab naa sa pader. Ang target, maigsoon, nga bungkagon sa Dios mao ang pader sa Jericho. And yet, maigsoon, niingon maigsoon, hallelujah, ang duha ka mensahero, walay manghilabot kanimo, ipagawas lamang ang ilhanan nga imong gihatag kanamo. Amen. Sa gawas kaning balaya,
wala may paninglon kay ngano man ang among ingon, magpabilin ka lang ni ining balaya. O dili lamang ikaw. Tara Megson, the reward for his respect to a very small ministry, the reward is the saving of his whole family. Sometimes makita na tumapakyas ta nga into the smallest ministry, dito ang pinakanakong panalangin nga gihatag sa Dios. May I say it again. Into a very small ministry, mapakyas pag ilang tao, nga dito na Megson, gistan sa Dios, ang dako kayo nga panalangin. See? By accepting two messenger, dili lamang sa Rahab ang luwas. All his family. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa wali sa prophet Megson nga, amen, sa wali ni Megson nga, why it had to be separate? Hallelujah, praise the Lord. So I would like to see this quote, Megson. Hallelujah, amen. Gusto na ako, Megson, to nail it down. Gusto na ako ipakita ka ni Megson. Hallelujah, praise the Lord. Amen. The greatest message. Pakita daw ito, nakalimot lang ko sa akin. The greatest message. Now, Megson, ano sa'y greatest message? Amen. Sa diha nga nagpaabot ang Diyos, Megson. Hallelujah, praise the Lord. Nagpaabot sa Megson, sa iyang saad nga anak. The same messenger. Amen. The same angel of God. Nga nakikita kang Sagaraya, nakikita kang Maria Megson. Hallelujah, praise the Lord. It was Angel Gabriel. Hallelujah, amen. Di ba si Angel nakita Megson? Kaya nga naman, ang saad nga anak, matuman na nga sa taguan ka ni Maria. Praise the Lord, hallelujah. But when Megson, ang Diyos Megson, gusto na niya. Amen. Na this Messiah. Amen. This consolation of Israel. Ang tawag Megson in the book of Luke. Ang kaluwasan sa Israel. Hallelujah. Amen. Sa diha nga gusto na niya Megson i-reveal kini. Ingon man Branham. O tanang Megson, ingon sa Megson, dito to be separate. Takaw gamay. Kaya na. Notice, the highest heavens hastening to honor earth's most humble and unlearned. Tayo ni Megson na kining statement sa prophet. Ang pinakataas na kalangitan na Megson karon is to honor. Kung nandito matingala Megson sa kung unsa imong gibugkos diri bugkoson na dito. Because the highest heaven is, amen, hastening to honor, asa kisay ang i-honor Megson? Honor earth's most humble and unlearned. Ang pinakataas nga langit, iya karon Megson nga tagaan og honor, ang pinaka may paabsanon og dili manggialamon dili sa kalibutan. So, wala pa gihatag Megson kung kinsa kaning humble o kinsa kaning unlearned. Then ingon sa Megson, the highest of heaven came down to make himself known. Ang naa sa kalangitan, minaog siya aron ipadayag ang iyang kagalingon to the lowest of the earth, naa sa pinakaubos dining kalibutan, ha? Bypassing all between two, make himself known, daghan kay sa kilabyan. Para lamang, yun sa Megson, coming to give this, known to common herdsmen, coming to give this common herdsmen and shepherd is the same, magbalantay. Hallelujah, praise the Lord. That's why Megson, this is a great rebuke. Nga na yung mga tao karon Megson that they are not honoring a very humble or very small ministry of herdsmen or shepherds. Hallelujah, praise the Lord. Because, nga naman, they fail. Pakya sila sa pagkila sa programa sa Ginoo. Amen. Nga, the more di ay nga nagkagamay ang ministry, the more they Megson nga dito gibutang ang dagko ng mga butang. Lahi no ang kalibutan, di ba? Happy Father's Day sa tanan ng mga amahan. Pero yun ba the greatest father, the greatest among the all servant, yun siya, dili day Megson katong mga nakatukod og dagko ang mga building, nakahimog dagko kay mga project, mauna. Hallelujah. Tag 7-figure Megson ang ilahang kuan Megson, ang ilahang mga bank account. Isa, the greatest servant of all is a father nga magdala sa iyang pamilya ngadto sa tibok panimalay sa Dios. And what is greatest to earth sa kalibutan karon, trapo lamang atubangan sa Dios. But what is
pinakaubos karon gitanaw sa kalibutan was greatest in the eyes of God. Dako kay kalainan, no? Ang bantugan sa kalibutan ug ang bantugan sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Then ingon sa Maigsoon, the greatest message of all times, unsa dang gihatag sa herdsmen? Ang pinakadakong mensahe of all times. There had been many great messengers. Na may mga bantugan nga mga mensahero. Gigamit po sa Dios, gitagaan po ng mensahe. Praise the Lord. Just like the prophet, he is the messenger, universal messenger sa atong church age. Amen, praise the Lord. Amen. Pero pag-abot sa mga gagmay nga ministry, wag ta kailag kinsa itong mga uban mga pastor. But they are being used by God. Amen. Nakuha na ito, Maigsoon. Their names are not even mentioned. And yet, Maigsoon, gipanggamit sa Diyos. They have their sacrifices. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yun sa Maigsoon, there have been many great messengers. We would think of it in Noah's day, and the prophets and great priests and so forth had been in the days gone by. The great learned man, kings, potentates, monarchs, but there he comes with the greatest of all messages. Iya kining, hallelujah. Iya kining gihatag Maigsoon ang pinakabantugan nga mensahe. Hallelujah. What was the message? Unsa nga mensahe Maigsoon ang iyang dala? The message. What is the message? What was the message? Messiah is here now. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Asa ko mo-distract dili sa tingog sa cellphone. Katong tanan dito. Hallelujah. So, ayaw niyo tanaw dito kung tingog. Pero ito bang mo dito? Ang distraction katungana mo tanan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. What was the message? Messiah is here now. Unsa ni mensahe? Ang Mesiyas na na. That is the message of the seventh seal. The message of the seventh seal is the coming of the Lord. Muna yung na Maigsoon, mapakis ang tao kay mutanaw sila sa dagko nga mga ministry, i-identify nila ang kagulingon ngadto sa dagko nga mga ministeryo, pero mapakya sila nga ang Dios di ay nagtago gyapon ngadto sa simple nga butang. Amen. That the greatest message gihatag niya sa most humble and unlearned. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. That's why Maigsoon makasulti ta nga sometimes, hallelujah, praise the Lord. These are people as, amen, praise the Lord, amen. Nga gitawag Maigsoon, oh fools and slow of heart to believe. Kaya nga naman, usahay Maigsoon, salipdan sila sa ilang kagulingon nga, tinawhanon Maigsoon nga interpretasyon. Usahay Maigsoon, ang garbo may magbitbit kanila dito. Hallelujah, praise the Lord. Because sometimes, ginalevel nila ang ilang gitawag Maigsoon, yung financial nga kapasidad, o ang ilahang educational nga pagkapasidad, sa kung unsa ang ilang tanaw sa tao. Una yung ko Maigsoon sa wali sa prophet Maigsoon, the gift wrap, the wrap gift. Yan siya. Usay ang tao, iya Maigsoon nga hukman, ang gasa nga nasasunod, sumala sa tabon. Kasi nga, pangit newspaper may giputo sa regalo. Then, we are going to interpret, klaro na kayo ni, kasi sinilas pa ni Portoo. Sapatos siguro ni Portoo. Why? Because sometimes that is how man see things. We are talking here about carnality. Muna Maigsoon, dili na ito gamito ng atong physical nga mata. We must open our eyes of understanding. Amen. Praise the Lord. Di ba, wali ni Barbanam na? Dili nila madawat si Kristo, kay nga naman, anak Maigsoon, so sa kababae Maigsoon nga pangit o kadungganan. Ang amahan Maigsoon panday. And they're thinking that the king will come, bubuak ang langit, munaog Maigsoon, ugikan sa mga kaharianon. See? Praise the Lord. Amen. Sa wali sa prophet nga indictment. You know this, Maigsoon. That is the thought, Maigsoon, of the preaching of the prophet Maigsoon. Sa wali niya nga indictment. Hallelujah. Ngayon sa Maigsoon, unsa daw nga mensahe ang gihatag? The greatest message. Messiah is here now. See? And to make that known, he bypassed all the train. Alam lamang nga iya kining ipakita, iagian niya ang tanan nga mga train. To make it known to the humble shepherds. See? The greatest message nga yung gihatag Maigsoon, gibutang ngadto sa pinakasimple lamang nga mga ulipon. Hallelujah, praise the Lord, amen. Praise God.
Amen. Pero ang karnal na tao, dili gusto nila i-identify maigsoon ang ilang kinabuhi ngadto sa ilang magbalantay kay gusto nila i-identify maigsoon ang ilang kagalingon into a greater ministry. Pero i-identify nila ang kagalingon pero katong nga ministry wala gani kaila nila. Amen. Muangkon ka nga imo tong home church wa pa gani ka kapatong dito. Ilhon nimo nga mao imong pastor wa gani kaila nimo. Remember in the scripture, maigsoon, hallelujah, sa diha nga nawala kuno ang usa lamang ka karnero, kibilin niya ang 99. Kasi pasabot ni. God has a personal relationship to His own shepherds. Tayahang kagalingon nga mga karnero. Kung sa tambag niya maigsoon ka Pedro, in the book of Acts, Peter, if you love me, feed my sheep. Yes, Lord. Peter, 3 times ibalik sa imo. Peter, igugma ba ko nimo? Yes, Lord. Feed my sheep. Next. Pedro, mautan ako nimo. Naigugma ba ka nako? O sila to man. Di ba siguro kasabot siguro? Or the third time maigsoon gipamutanan niya. Asa konektado maigsoon ang gugma sa Dios? Ang pagpakaon maigsoon ngadto sa iyang mga karnero. Hallelujah, praise the Lord. See? If there is a sheep, there must be a shepherd. Hallelujah, amen. Tanaw maigsoon, ang pinakagamay nga ministeryo dito gibutang sa Dios ang pinakadako nga panalangin. Pero ang mga tao dito identify sa dako nga ngalan, di mo puta mingon maigsoon nga walay dako maigsoon nga mensahe, pero pag-abot maigsoon sa personalize, kanang ang Dios na mismo ang padayag sa imo ba? He is using now a very common o gitawag maigsoon nga nasa pinakaubsanon maigsoon unlearned. And yet, dito maigsoon, kung ma-recognize lang ito nimo, dito today maigsoon, nakasilyo ang dako kay nga panalangin para kanimo. Di lang kanimo, api lang imong tibok panimulay. Let's read the scripture, maigsoon. Hallelujah. Basa, paminawan ninyo, maigsoon, hallelujah, sa inyong mga balay. If you have time, I know you have time. Just listen, maigsoon, sa wali sa prophet maigsoon, why it had to be a shepherd and you are going to be blessed. Why? Dito today, gibutang sa Diyos, maigsoon, sa iyong mga simple nga mga, amen? Muna maigsoon sa aduna, even karon sa live maigsoon, if you have your pastor maigsoon, hallelujah, that is a gift from God. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa tanan mga sa naminaw ani maigsoon, hallelujah, because we are maigsoon, hallelujah, praise God. Amen. This is, hallelujah, a gift from God. Praise the Lord. Hallelujah. Pero maigsoon, muna nga ako, sayang po, no? Kaya nga naman. Ano ako nang gitandog maigsoon? Why? Because we are talking about, oh, full and slow of heart to believe. Kaya sometimes maigsoon, mauni nga, bisag nakabasa na ta, ato nang nakita ni, and yet, na ay veil, na ay magtabon. Kung sa'y magtabon ka nun ay, ang atong reasoning, ang atong pride, ang atong carnality. Remember, maigsoon, maubi na ipapatay sa Diyos. Tanggalon ang atong self-will. Tanggalon ang atong carnality. Amen? Tanggalon na atong una-una kay, let that mind of Christ be in us. Hallelujah. Praise God. Kaya nga naman, gusto niya nga makasubay ta sa iyang programa. Muna yung istorya sa mga dikon kanyan to. Imbis nga, gusto na to nga magsubay ta sa programa sa Diyos, basta ibangga na nato ang programa sa Ginoo. And dili na to na gusto, why? Because, amen, dili na to na gusto, kaya nga naman, gusto kaya nato mga lagad sa Diyos. Ato na yung kalabanan ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Muna maigsoon, moto yung testimony ko na, do not, ayaw ipanglabay ang mga simple nga mga butang nga gihatag sa Dios kay diya sa mga simple. Imo nang matigo maigsoon, dako na di kagihimo ang Dios kanimo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Let's read the Bible in Matthew chapter 10, verse 40. Now maigsoon, just to give you the scripture lang, just to give you the scripture on this. Pinatong ginasulti maigsoon. Daghan pa to maigsoon, no? Itong gigamit ako itong Wednesday maigsoon. Hallelujah. If you want maigsoon, you can go back to that preaching. Hallelujah. There are many quotation maigsoon gihatag to maigsoon why it had to be a shepherd. Amen. Ingon sa daghan ka dako. Unsa pinakadako nga butang? Muna yung Brother Branham sa first pool ug second pool niya, nangayo gud siya og mga balatian. Discernment of the spirit. Daghan kay gipangayo. Pero pag-abot maigsoon sa wali niya nga 7 seal, ingon siya, this is the highlight of my ministry. Because the third pool is the opening of the word. And yet, pag-abot maigsoon sa opening of the word, daghan na ang musalikway nini. Praise the Lord. Kay gusto sa mga tao, katong ma-highlights, nga, matelevise, hala, bakul na kalakaw.
Katong babae maigsoon nga wa na kailan niya pero ingnon niya nga taga diri ka nagpuyo. Masak ang tao maigsoon sa mga milagro. Labi nag milagro nga makita direkta sila mga mata. But when supernatural miracles meaning maigsoon di ni nagkinahanglan og physical nga mata. Hallelujah, praise the Lord. It takes a supernatural faith. Amen. Ang tao karon bisan pag karon maigsoon ug naay masakiton, ampuan diri maigsoon, nabali ang kamot maigsoon, ampuan na balik. Di ba maigsoon mas daghan ang muhukan maigsoon. Daghan ang praise the Lord, malipay kay sila maigsoon kay nga naman. Tinuod gyud ang Ginoo kay nga naman. Sometimes ma-apply maigsoon to see is to believe. Pero mayon ko maigsoon, the greatest miracle nga gihatag sa Dios kanyo, dili ang giayo mo sultian. Dili maigsoon nga gipagula ng mga yawa sa inyong mga espiritu. Kun dili maigsoon, gi-restore niya ang inyong mga kalag. O kang kinahanglan anak by, amen, ang pagpaminaw sa iyang mga pulong. Praise the Lord. Amen. And sometimes, preaching of the word, mo nang dili kayo ma-appreciate. That's why kung may mga milagro, healing crusade, na ay mga discernment of the spirit, pagpagula sa mga yawa, ang attention sa mga tao dito. Kabantay mo na? Because that is reality. First pull and second pull. Makagin. Una yung Brother Branham, ang first pull of second pull di ay, mura na maigsoon, mura na nagpaon. Wala mo sa paon. Muna sa ituslok dito sa taga. Ang katag yung taga, kaya ang taga mao mo pira sa isda. Ang paon mao lang to'y maghatag kaniya. Mao gihapon maigsoon ang healing of the body and healing of the spirit. But the true sense maigsoon sa mensahe is healing of the soul. Hallelujah, praise the Lord. Let's read the scripture maigsoon. Ang modawat kaninyo, maigsoon, tanawa. Ang pinakagamay Tanan niyo maigsoon nato ingon ako nga pamatutan ako sa iyo maigsoon nga diha inon sa gamay nga ministry dito gibutang ang pinakadako nga panalangin sa Dios. Tama ba? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Tanaw maigsoon sa panahon ni Ginoong Kristo, gipadayag na kang Maria maigsoon ang pag-abot. Hallelujah, praise the Lord. Pero pagtudlo na kung asa na tao ang Dios, praise the Lord, naay mga manununda nga nagpakita sa mga herbsmen. You can read this. Hallelujah. You can read this scripture. Please take note on this. Luke chapter 2. Read the whole scripture, maigsoon. Mo na ang account, maigsoon, nga diin. Ang manulunda, nagpadayag sa mga herdsmen. Kung nagtudlo, kung asa nila makita, maigsoon ang Misaya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang magadawat kaninyo, magadawat kanako, o ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. See? Hallelujah. Praise the Lord. So, naay sent o napoy sender. Kung naay gipadala kanimo, imong gilig sa likway ang nagpadala kanimo, giapil nimo og sa likway ang nagpadala. Automatic, di ba? Nakuha ni Maigsoon. And then tanaw Maigsoon. Yun say, tanaw ni Maigsoon ang iyang giskutan ang nagdala o ang nagpadala. And then gisunod niya Maigsoon about prophet. Nabay gipadala sa Dios Maigsoon? Amen. Ingon niya kung nagdawat mo sa akong ipadala, nagdawat mo kanako. Then ingon Maigsoon. Ingon na niya Maigsoon sunod. Iya din gisunod Maigsoon ang propeta. Nabay propeta na abot sa panahon. Glory. You must identify this Maigsoon because this is a scripture. Not only in those times, but the same today. Because God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Munang makita na to yung pulong. Di wag din na usab ang Dios no kaya yung gihimo kanang tumapod yung himuon karon. Hallelujah. Then tanaw Maigsoon, ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos alang sa mga propeta. O ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos alang sa taong matarong. So there is a reward now. Amen. On the respect. Alay, connect na to na Maigsoon on respect. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Giskutan niya prophet. Then ingon sa Maigsoon, then righteous man. Praise the Lord. Una, padala sa magdawat sa akong ipadala, nagadawat ka nako. And then giskutan ni Maigsoon magpadala sa propeta. And then magpadala sa matarong nga tao. Then verse 42 tanaw Maigsoon. O bisan kinsa. This is a connecting verse. Amen. Gikan ka Ginoong Kristo, ang nagdawat ka nako, nagadawat sa nagpadala ka nako. And then he is now sending a prophet. Ang nadawat sa propeta, makadawat sa balos sa propeta. And then in verse 42 tanaw ni Maigsoon, o bisan kinsa nga nagahatag og bisan usa na lang kakabo nga bubnawng tubig aron ipainom sa usa niining mga gagmay. See the word. Just see the word.
1 cup of cold water only in the name of a disciple. Pero ang gamay, ang itawag na Megson, may of these little ones. One Megson, pero na S. Meaning Megson, plural. Of these little ones. Payon tag little ones, Megson, mga gagmay nga mga ministeryo. Wala gani, may ilatos, bukid ang uban. But they have a sincere heart. They have this ministry. Praise the Lord. Amen. Nga gani, nagsaging-saging lang ito dito ron. Nag-ampo sa Diyos, nagpasalamat. Ikaw naghatog-hatog. Di pa ka nag-ampo, Megson. Nag-ungot ng hotdog sa mong baba. Nakuha niyo, Megson? Because sometimes, hallelujah, amen, mapakyas ta nga dito na isa pinakagatarani, Megson, no? Pinakagamay. Ano yung Megson? Brother Branham, nasa'y itong Megson nga, ministry, yun siya. Nang one sila Megson, nang namusil sila ba? Nang hunting sila. And then, ingon tong isa kauban niya, naman diya man ka mo agi nga na, may gwapong agi diri nga para makaabot na sa tuwang huntinganan. Kung sa ingon, Brother Branham, di maapit na diri, ka na ibalay diri, may na lang, basig pa imnon tawag tubig. Because Brother Branham, hallelujah, amen, amen, hallelujah, naasay hungerness, Megson nga, may na lang, inig-agi nato ng balaya, paimnon tag tubig, panalanginan mo ang panimalay. Because that is not a promise sa politiko, nga, karon na pinahapit ng eleksyon, daghan naman sa amin nyo. Praise the Lord. But this is a promise of God. Just only 1 cup of cold water to these little ones. Ano sa tawag sa Biblia? Little ones. Muna yung una ko, Megson, ang gagmay nga mga ministeryo, dito gibutang ang dagko patanangin. Pero ang mga tao, Megson, na karnal, dito i-identify sa dako ng mga tao. Pero ang panalangin sa Diyos, dito na gitago, Megson, sa dili mainla. See? Hallelujah. Because that is how God works. Dili sa itong una-una. Muna ito, ang great nato, katong mga, yawa ato niya. Pero sa Diyos, Megson, hallelujah, madala lang nimo imong anak, Megson, ngatos pagpangalagad, you are the greatest man. Praise God. Amen? Praise God. So, inom ng kabugno nga tubig, aron ipainom sa usa ni ining mga gagmay. Tungod kay kini, usaka tinun-an. Disciple. Disciple, ito ko natin isikutan, Megson. Sila nagdala, tawad ka nako, nagdawat sa nagpadala ka nako. Ang nagdawat sa propeta. Amen. Panalanginan sila sama sa panalangin sa propeta. And then pagabot sa ubos Megson, dito na sa little ones. Kamantay mo, gikan sa pinakadako, gikan ng Kristo. Gikan sa yung propeta, which is also the righteous man. Hallelujah, praise the Lord. Wala gipadala ang Diyos Megson nga di patarong. Kung yung mga scripture from 40, that is Christ Himself. Isa, ang nagdawat ka nako, nagdawat sa nagpadala ka nako. And then, nagpadala og propeta. Ang mudawat sa propeta na ay panalangin. Sa matarong na tao, nagihapoy panalangin. Praise the Lord. And then, from verse 40, 41 to 42, samtang nagkalayo siya Megson, nagkagamay ang ministry, pero dako kayong panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hindi lang ni Megson sa mga ministro. Amen. Sa tanan ni. Ingon Brother Branham Megson, pag-abot niya sa white throne judgment, asa man ko nakapainom kanimo Ginoo sa diyang giuhaw ko, asa man ko nakabisita kanimo sa hospital samtang nagsakit ko. Isa, katong gihimo nimo sa kung mga kaigsuunan, gihimo mo na to kanako. See? Into that simple, amen, follower and believer of God, nga gipatunulan nimo tubig, gitabangan nimo, ilhon sa Dios Megson, hallelujah, praise the Lord, nga ang eternal na kinabuhi, maangko nimo, naluwas ka kay imo lang gitabangan Megson ng believer. Because I already preached this to you, nga ang eternal life, dili lang Megson para sa, amen, because salvation and redeem, ang redeem is only for the bride, but salvation is for everybody, daghan ang maluwas. Good to the bride, maluwas sila. Kinsa man katong mga nagtabang lang. Nakapit ka dito, Megson, nadautan ka, nitabang sa mo. Ay, sa bangan na kami, luya po ni mo eh. Those things, ito malimtan sa Diyos, Megson. Hallelujah, praise. Kaya unsa imong gihimo sa lawas ni Ginoong Kristo, bisag wala siya, kay kanang lawasa, iya kanang lawas, i-recognize na sa Diyos nga gihimo niya ni mo kaniya.
Kay we are the body of our Lord Jesus Christ today. Because we are, she is he, him. We are the coming of Christ today in the bride form. Hallelujah. Gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Dili gayud siya kawad-an sa iyang balos. Hallelujah. I hope it will sink into our heart, my John. Praise the Lord. Amen. Sometimes we get into that very small. Muna mo sa mayon ko sa una. Una mo daghan kay gusto mo gunit og mic pero walay mo gunit og kanidoro kay mo limpyo. So tayo make son even into that simple and yet my son kung tinaw o limpyo mo kasing-kasing sa imong trabaho. God will bless you, my son. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pumingon ang Diyos, my son, God is hiding himself in simplicity. God is hiding himself in simplicity. That's it. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napa mo diha? Ato basaw maigsoon ang Book of Malakay. Ano ang Book of Malakay maigsoon? Because we are talking about heart. Yan sa maigsoon Malakay 4, 5, 6. Paborito na ito ng tanan. Amen. Ingon ang uban maigsoon nga. Di, Biblia lang na sa propeta, dili, nakakay part, ani. Malakay 4 is, Malakay 5, Malakay 4, 5 is the prophet. But Malakay 6 is the bride. Pares ni. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. This is the ministry of the prophets, Elijah. Hallelujah. Yeah, honey, wala pwede nga maangkon ani nga Elijah po siya. No? Because Elijah is always pertaining to the prophet and Elisha is pertaining to the church. Kabantay mo, the more maigsoon nga gikan sa propeta ngadto kang Elisha, amen, pag-abot kang Elisha, double portion mas dako pa nga panalangin ang nadawat ni Elisha kaysa kang Elijah. This is the Bible. Diba? The same spirit ang nadawat ni Elijah, pero double portion sa espiritu ang naabot kang Elisha. So, kabantay mo, the more nga nagkaubos ang ministry, the more nga nagkadubli o nagkadako ang panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory! Thank you, Lord. Hallelujah. And then verse 6, and he shall turn, and he shall turn the hearts of the fathers to the children. This is now, ingon ang propeta sa Dios, kini, gilaktan ni maigsoon nga bersikulo maigsoon ni John the Baptist. That is Malachi 3. To turn the hearts of the fathers to the children. This is Malachi 3, John the Baptist. Pero maigsoon, and, this is a connecting word, and the heart of the children to their fathers. Now, this is Malachi 4. Amen. So, duha ka scripture, pero ang isa nagpulpil, lahi ang nagpulpil, John the Baptist, Malachi 3, to turn the hearts of the children back to turn the heart of the father back to the children. And ang Malachi 4, muna yung ministry ni Brother Branham, is to turn the hearts of the children back to the father. Ano may ikson? Is to turn the heart. Asa may ikson ang target sa malakyas, ang minsay, umabot, is to turn the hearts. Hearts may ikson. Ano may ikson? Lest I come and smite there to the courts. No? So, di ba kanina may ikson sa book of Corinthians, yun sa, and their minds is been blinded. Praise the Lord, hallelujah. Because ang heart na gisgutan dara may ikson, or the heart refers to your understanding. Your revelation of the word. Pag mayroon kitag heart na ikson, hallelujah, it talks about the revelation. Talks about the understanding. Muto na yun kung ikson, may Ginoong Kristo. Sa riyan, nakita niya yung reaction na ikson nga, ningon pa siya nga, tagadiri mo, tagadiri. Wa ka nahitabo kung nahibalo kung unsay nahitabo. Pero gibalikan sa Ginoo maigsoon. It was a very plain preaching. Isa kwaon ko nila, patyon ko nila, pagkabot sa tulog ka adlaw, banhaw. Bisan pa dili magtotoo. Ningon pa gani nga, ni ato ka Poncio Pilato, nakadungog mi atong istorya atong montawhana ba katong maglilimbong gani. Ingon siya nga mamatay daw siya. Pag-abot sa tulog ka adlaw, mabanhaw daw siya. At tuon ka nato yang lubong basig ilang kawaton. See? Bisan mga unbeliever makasabot.
Amen? Praise the Lord. And dito sa ilang kasing-kasing ug sa ilahang kagulaanan, sa ilang naong, na-discern maigsoon ni Ginoong Kristo kung unsa maigsoon ang naa sa ilahang kasing-kasing. Kung ingon siya, "Oh, full and slow of heart to believe all." Say all ni Sultan Maigsoon. Asa sila dili mo to? Sa kung unsa ang nasulat ng daan. Unsa ang scripture. Unsa ang propesiya may tungod kaniya. Hallelujah. Matthew 24:27. Let's say the scripture mo ito. May na lang. Ano niya may igsoon, Drio? Ako kining isubay may igsoon ba? Kung magiging akong scripture. Ayun sa Drio. Ano yung scripture? Matthew 24:27. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west. Ayan. Ano yung may igsoon? This is nature. And gitype ni may igsoon sa so shall also the coming of the Son of Man be. Kung giunsa daw pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsalop sa adlaw, mao po daw maigsoon ang pagpadayag sa anak sa tao. Amen, praise the Lord. So, gibalikan na kung maigsoon ang church ages. Kaya ang church ages, dito ba yan nagsugod maigsoon ng mensahe? Dito ba yan nagsubang from Jerusalem? Di ba? Nagsugod maigsoon. Di ba ang Christianity is came mo nang iman. Ang Christianismo nagsugod sa Roma. That is a false statement. That is not unscriptural. Hallelujah. That is still a veil of tradition. Usa ka na katabon sa mata sa mga tao kay nagtuos ka sa tradition without reading the scripture. Because if you know the truth will set you free. So yun sa, when the Spirit of Christ, when there is Spirit of Christ, there is a Spirit of liberty. Kung saan yung pagkabalo maigsoon nga nailad ka kung makakabalo kung sa tinuod. How can you determine the fake 1,000 kung makakaila sa tinuod nga 1,000? See? Hallelujah. Amen. That is reality. That is life. Daghan na totoo maigsoon na si Apostol Pedro ang pinakaunang Santo Papa. And ang Santo Papa maigsoon, hallelujah, praise the Lord, that there is a statement maigsoon, hallelujah, from the time of Constantine nga pag mag-Santo Papa, never nga maminyo. And Peter, naasay ugangan. Kung saan pagka-Santo Papa sa naugangan. See? Those are not scriptural and yet ang mga tao hangtod karon nagtuo. Amen. How can you celebrate that Jesus Christ born on December 25? And yet that is a scriptural. Nga ang natao sa December 25, si Tamos, putulog-ulo. A pagan God. See? Never did mention in the scripture. There are many unscriptural. Muna kitawag sa ng Biblia. Sayang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mga ipagdoktrina ang kalagdaan, himo-himo lang tao. See? Amen. Muna yun na ito, Migson, bisan pag unsaon ni Mugson, malingaw ka sa programa, Migson, pero dili na makahatag satisfaction kanimo. Why? Because the true satisfaction of the true sons and daughter, gikan sa masuso, Migson. Hallelujah. Muna, Migson, pag ang bata, Migson, sa kalainan, sa nagmasuso sa battlefield. Paghilak sa bata, hala, mata ang mga ginikanan. Ngitagwan, hala niya. Niya na nakahak. Hala, kayo. Hugnahon din nagmaayo ang kwan. Kaya naman, pasig papaso ang bata. Kunya, pag anak mahilak yan po ng bata. Kaya naman, kulang, wait, lasa kaya naman. Gamay na ang asukal nga nabutang. Amen, praise the Lord. Amen. Kunya, pwede nang hilak sa bata. Hala, pwede nang dugdug. Kaya naman, kaya mo ipaslak, papasok pa ng bata. Buta na maigsoon ang masuso. Pag hilak sa bata, maigsoon. Automatic. Dili na pabugnawon, dili na pa initon, dili na sukaran. Why? Because ang tanan maigsoon, gikan sa pinakasunod niya. All nature. Awang kalibutan karon maigsoon, balik na sa herbal. Di na mainom mga synthetic. Ay, yun na, pag inom mo na sis, bukuha na ito na dahon, pagbukali lang mo ng dahon, yun na, kuha na imong kwan. Usay katawanan, kaya nga naman, that is old school. Ginagamit ka na kaniya ito. Pero tungod kay naga-evolve, maigsoon ang wisdom and knowledge, mo na nga, sakit imong hipon, ayo, naay kuan, dolpinal. Pero kung tanawon yung study, even pag inom ni mo na maigsoon, is ginadaot ang imong kidney. But those studies are ginataptapan sa mga mata sa mga tao. Why? Because of commercialism. Hallelujah. Tanawa karon maigsoon, pag magpa-lisensya ka ng mga herbal, mag-insult ka.
because of the pharmaceutical companies nga against. Kaya nga naman, hallelujah, sila, nag-invest Megson ng millions of dollars, nga imong gamiton Megson, herbal lang. But, ang atong cure Megson is in nature. This body is made up of 16 elements, therefore, ang ikinahanglan ani, nalas kinaiyahan. See? Ano nang balik pa ng herbal ang uban? Because that is true. Kaya nga itong lawas, konektado sa kinaiyahan. Kung naikahoy, this tree, kahoy po ninyo sa Diyos. I want you to see and understand, Megson, and realize na muna yung mga tinuod ng mga realidad. And yet, Megson, tungod sa nagkaalam nga gintroduce sa mga tao, Megson, nabiyaan na to ang original. Amen. Because of the white horse rider. Deception. Ano tanong ni Megson? Deception, limbo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Economic, famine. Hallelujah. Praise the Lord. Nga, kung madala ka ni Megson, muna ingon sa Megson nga, sa kining pale horse rider, death and hell is following this. Muna Megson nga, Megson nga, mapabot, may impirno ginintawhan na, masupian mo, ang impirno na nakaroon diri. The same as heaven is here today, hell is already here today. Kaya nung sa yung Abraham, nakita niya Megson, katong mga babae sa escalator. Minsan, mauni mga bayhana kung nakitaan sa impyerno. Nakita na niya Megson. Hallelujah, because hell and heaven. Nadari Megson. Sa lang naabri Megson ang Revelation chapter 9. Amen. All the forces of the unseen world. Bottomless pit was open. That is scripture. Naabri Megson. 2 million demon spirit Megson as kalibutan karon. Hallelujah, praise God. But praise be to God. Amen. Because when the enemy comes like a flood, God will raise up a standard. Kiabrihan po niya Revelation chapter 10. Kiabrihan po niya ang langit. And all the forces of heaven Megson minaog po. For what? To protect you. To protect the bride. Hallelujah. Praise the Lord. Mano ninaog sa Megson sa kanta ganiha? Amen. Revelation chapter 10. Minaog Megson ng mighty angel. Ang isa katiil Megson nasa tubig. Ang isa Megson nasa yuta with an open book in his hand. What is this open book? The name of the bride. Minaog sa mismo kay nga naman. Ang tubig o ang yuta na ay mananap nga migawas niini. That is interpreted in Revelation chapter 13. Nga ano ni mananap ni gawas gikan sa tubig o mananap gikan sa yuta. Ngano ninaog si Kristo to describe himself? Why? Because kinahanglan tamakan niya ni. Kaya nga naman, gunit niya ang mga ngalan. Why? Tungod kay gusto niya. That is your protection. That is your protection. Hallelujah, praise God. Minaog sa mismo. Hallelujah. Tamakan niyo ka pero sa Megson. Kaya nga naman, there is a bride that cannot be deceived. Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan na nang gisulti Megson. All this mystery. Ibang isgutan na niya Megson. Tara Megson. As the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the son be. Muna Megson, kung tanawin mo Megson, ang church ages, nagsugod sa Israel. Tama ba? Ang mensahe, nagsugod sa Israel. Huwag ang commission sa Diyos. Panglakaw ka mo, ginuang tinunan ng tibukan. Ikan sa Israel, padulong sa Judea. Ikan sa Judea, o hangtod sa tungoy sa kalibutan. From Israel, from the Jew, to Judea, Samaritans, and then from Samaritans to the Gentile. Asa nagsugod may ng mensahe? First messenger was Paul. Taga-asa si Paul from Israel. Asa mo subang ang adlaw? East, gikan sa Israel. So that's why ang mensahe gikan sa Israel. Never did in Rome. As the light shineth as the sun out. Oh, sige daw, pamoto daw kanon nga ang adlaw nagikan sa Roma. Kanang physical nga adlaw ba? Because gitype ang scripture nga kung giunsa ang pagpadayag sa anak sa tao, sama usab sa pagpadayag sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalok nini. Nausab ang kasaysayan nga ang adlaw. Dito na sa Roma magsugod, dili na sa east. Hangtod karon, the sun will shine at the east and go down in the west. Mauna Megson ang nature bisan pag unsaon Megson ug lubag sa tao ang kaalam, but still the nature is preaching that the sun rises from the east and go from the west. Dili man nila makurian man nila nato manguna-una, pero ang nature dili, because God is in nature. Ebidensya, asa nagsugod ang mensahe? Kampol. Amen. Because siya Megson ang first messenger
from Jews to the Gentile. Si Paul, taga-asa si Paul, Israel. Si Iranios, asa taga-asa si Iranios. From Paul to Iranios. Taga-asa si Iranios, Turkey. Tanaw niyo, Migson, if this is the, unahan tayo ma-show ta. If this is the globe, hallelujah, amen, subo na ko. If this is the sun rises, Migson, kung ano yung diri nga na, east. Seven church ages. From Paul to, kisa last, Brother Branham. Taga-asa si Brother Branham. Taga-west. Hallelujah. And west is dito Migson ang katapusan nga musawop ang adlaw. That's why ang atong panahon karon is the Laodicean Church Age. Kaya nga naman, salop na ang adlaw. Asa nagsugod ang mensahe? From the east. Kinsa first messenger? Si Paul. Anawa, gikan kang Paul, kinsa sunod? Iranios. Iranios is from Turkey. Kung tanawin ninyo Migson ang globe, si Paul, si Brother Branham, this is Turkey, Iranios. Praise the Lord, hallelujah, amen. Iranios, Martin Columba. Tanawin niyo Migson, from Ireland, hallelujah, from Turkey to Ireland to Germany. Hallelujah, praise the Lord. Antod sa Scotland, gikan ng Luther, si Luther sa Germany, si Wesley Migson, hallelujah, praise the Lord. Amen. Antod sa West Migson. So, the rising of the sun from the east to the west. Even ang messenger Migson, gitagtag sa Dios. Alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 12. Kasi tunga-tunga Migson ng mensahero. The Dark Ages. Hallelujah, praise the Lord. And then, padulong na pasalog. Nanatakaroon sa katapusan. Amen, tama ba? Amen, Laodicea. Ang atong ipabot Migson, rising of the sun. Rising of the sun, spiritually. Tama na. Pero itong ipabot Migson, katong great resurrection day. Nga ang nangamatay kang Kristo muna pagpamangon. Hallelujah, praise the Lord. That is scripture. Panahon ninyo Migson, taga-asa si Iranyo, si Columba, si Luther. Kaya nga naman, gusto ipamatudan sa Dios nga kung asa nagsugod ang mensahe. Pag-abot sa mensahe, pagsubang sa adlaw diri, na diri Migson si Iranyo. Pag nanang mensahe diri Migson, nan diri si Columba, nana si Martin. Hallelujah, praise the Lord. O ang katapusan ng mensahero is from the west. Kaya nga naman, wala na laing mensahero nga mosunod pa. Because the earth is in total darkness. Pero yun siya, arise and shine for the light has come. And this light is risen upon thee. Glory. Hallelujah. So these are scriptural standpoint nga dili malubag sa kitsa. Malubag niya inyong una-una, pero ang scripture, it will stand even the nature. Hallelujah. Di, pangutan ako, kanus aman ni Subang Migson ang adlaw nga naggikan sa Roma. If the scripture say, for as the lightning cometh out of the east. Asa nagikan daw? Subang adlaw? East. Asa nagikan ang mensahe? Jerusalem. And shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. So, tanawa, Paul, Jerusalem, Iranios, Turkey, Martin, Hungary, si Columba sa Ireland, si Luther sa Germany, Wesley sa England, and then Brother Branham sa America, from east to west. These are historical facts. Basahin yung church ages. Ipag-mention ng Brother Branham na. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Now, I would like to close Migson, hallelujah, with the quote of the prophet Migson. Introduction of the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. This is just one quote. I hope Migson, di ko mabtag 30 minutes ani. Because wapo kayo ni Migson na quote. There's very small quote, and yet, amen, nahidaghan kayo ipamutang si Brother Branham Migson. Introduction, revelation of Jesus Christ, church ages. Yun siya. For out of ages, comes the seeds. Kita na. Seals, count the seeds. Out of ages, count the seeds. For out of the ages come the seals. I'd like you to read this quotation, John. Diba? Out of the ages.
Wala. Taga-tagamay. Kamay lang. Though this volume will concern itself with various major doctrines such as Godhead, water baptism, found in Revelation chapter 1, 3, its main theme is the setting forth of the detailed study of the seven church ages. Yang isgutan din Megson ang Book of Revelation. The whole Book of Revelation. Ayun sa Megson, ano? Ayun sa setting forth of detailed study of the seven church ages. Because ang Revelation chapter 1, chapter 2, and chapter 3, that is the seven church ages. Di ba sa pagabot sa Episo, kinsa ka dunay igulungog kinahanglan magapatalingon kung unsay sumpi. That is 7 times na gi-mention. Amen, from chapter 1 to chapter 2, and then chapter 3. Ang chapter 3 dito makita ang Laodicean church age. Hallelujah. Yung sa Megson, the setting forth of the detailed study of the seven church ages. Tanaw niyo Megson ha, because i-discuss ni Brother ng Megson unsa pagka interrelated Megson o interconnected Megson ang revelation sa pulong. Munang di tapidi Megson nga mayon nga nakasabot na to sa bayals niya, wa pa gani na wa kang kasabot sa church ages. Nga, abri na ang mga silyo, wa kay kasabot sa church ages. Amen. This is interrelated Megson. Ang silyo dili mabri nimo unless and until dili pa nimo masabot Megson ang church ages. Kaya ang application sa seal nakasulod Megson sa kapanahunan. Ang deception mao ni lalimbungan ang mga tao. Pero asa nimo i-apply ang deception? Balik ka sa church ages. Kaya ang application ba? Muna mo sabot nako. Kaya ang seven seal ba ya? Detalyado ba ang first, second, third seal? Na yung mga signal, di ba? Na yung mga amen? Pero pag apply na, kung wala ka kasabot sa seven church ages, wala ka kabalog asa may apply na. That's why ingon sa Megson, for out of the ages comes the seals. Pag human sa kapanahunan, niabot na pud ang mga silyo. Ato niya, di ta. This is necessary in order to study and understand the rest of the revelation. Importante kini, kaya ron masabot nimo ang tanan nga kapadayagan. Rest of the revelation. For out of the ages, gawa sa kapanahunan, this is Revelation chapter 1, 2, and 3, church ages, ang sunod na mga silyo. That's why pag Revelation chapter 4, Revelation chapter 5, nakita ni John nga naana maigsoon ang abri na ay nanang libro pero sirado pa. Silyado pa, seals. Isgutan maigsoon. For out of the ages comes the seals, and out of the seals comes the trumpet. Dili nimo masabot ang mga silyo kung di ka kasabot sa ages. Dili nimo masabot maigsoon ang mga trumpets kung dili maabri kanimo ang seal. Because seal is for the bride, for the Gentile, and trumpets is for the Jews. And trumpets is always called for a war. Amen. And trumpets, yun siya sa ato ang panahon, kanon, ang trumpets is called for a scriptural war. Kabalo mo na Megson? There is a scriptural war. Amen. Mo na Megson, nga atong pagtulon ang tanan, dili pwede nga naka sa mensahe, nga mingon ka nga, paigo lang, mabasa na ko sa mensahe ni Brother Branham, di na ta mo balik og Biblia. No. Hallelujah. For the prophet himself said that our absolute is the scripture. Nasa gingon nga absolute. On these tapes, pero yun sa, on these questions. Hallelujah, praise the Lord. So, di ba? Kinana, tanaw na to ni. Kaya nagagamit ang quotation Megson, putlon niya on this question. Mingon lang sila nga, tanawan nyo, ang absolute ni Brother Branham nalagi sa tape. Pero kung tanawan nyo Megson, ang statement ni Brother Branham on these questions. See? Hallelujah. So, tanawan nyo ito Megson, kay, di ba ingon Brother Branham Megson, ingon ang Biblia, bawal mo kuha, bawal mo dugang. Hallelujah. Naipakita sa mga quote Megson, isa lang ka paragraph, human. Walihan na kagpati ng daghana. The fivefold ministry is not enough. Allah, mayon na dito Megson, nga dili na maminaw mga pastor, pero yung Branham, dili to fivefold ministry is not enough. Dili to Megson para sa tuwa. Para to Megson sa church ages. Iyon siya, kung di ka mudawat ng star messenger, ang fivefold ministry, bisan sixfold pa na kanay pastora sa denomination na supervisor, sevenfold ministry, kulang gyapon na kung di ka mo ilawag propeta. Dili kay fivefold ministry sa inapaw na mo balik ka dito. That is splicing. Hallelujah. Imong gikulangan ang mensahe. Read it all. Basaha tanan to get the proper and the perfect interpretation. The message is pure.
But the understanding of man dito ta maglibog. Muna nga ako, aminsahe, pure na. Bisag tape, libro ba na maigsoon, pure na. Asa ang problema? Kanang muhubad na ba? Diri na. Because their minds are being blinded. Muna diha ta magtanaw karon. Dili sa kung unsa maigsoon nga gipaila nato atong kagulingon, nga gidikit nato maigsoon atong kagulingon sa mga inilaw sikat. Pakyas kada maigsoon because Christianity is not an impersonation. Christianity is not idolatry. Mutanaw na gani kag tao, idolatry na. Hallelujah, praise the Lord. The message is teaching us, look unto Jesus. Glory. Amen. Remember, Megson, ang Israel, nagsugod sila, gamito sa mensahe. Ang katapusan, asa? Nibalik sa paglantaw sa tao. Idolatry. That is Israel. Muna ang programa, Megson, so, tanawon yung Espiritu. Tikita ra ba, Espiritu ng Israel beta. Basik kita, Megson, itanaw na tagtao. Amen. Nagsugod na sila dawat, Megson, og mga binhi. Gitawag, Megson, og intermarriage. Hallelujah. Amen. Sa ingon natong mention sa katawo ipapangkaw. Pangkawa na kani dawat tag mensahe nga dili mao. Asa na igo sa tiyan. Unsa to mention in the birds nga nana sa positioning. And yet mention sulod si Balaam. Hindi mo na ita mag-uban di ay kay parinti ra man ta. And remember, ang makaliwatan ni Balaam, makaliwatan ni kato incestuous relationship. Ito to. Sila. And Lot ni Abraham, pagparinti. Pero lahi ang covenant ni Abraham, lahi ang covenant ni Lot. Hallelujah. I think they may nagagamit sa hallelujah. Praise the Lord. Napa mo diha? Now, continue to make kamay na lang ni. The trumpets. Seals on the trumpets, and on the trumpets comes the vials. Kung saan vials make son? Trumpets means pertain to Israel. That is war. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Payon ng bias. Bias is the judgment of the world. Muna yung mga hampak sa kalibutan. Hallelujah, praise the Lord. Tingin sa Mixon. Like the first verse of the Roman candle, yung satag Mixon ang pasabot. Para masabot ka. Para masabot mo ang tibok ng kasulatan, kapadayagan siya. Kinahanglan una, madayag ang kapanahunan. Sunod, isa, maabri ang mga silyo. Sunod sa mga silyo, na ay trumpeta. Sunod sa trumpeta, ang mga hampak sa Diyos. Tanay Megson, the correlation of the revelation Megson, ingon siya. And then ingon sa Megson, like the first verse of the Roman candle, yung isbutan Megson, kanang, ingon magod siya, kaya mensahe daw, jigsaw puzzle ni. Dili ka pwede mo himo og doktrina nga kining portion ng sa mensahe, ang imong nabasa, inabi na ka, mauna gyud ni, mo na ni maghatag ka nato kaluwasan. Makahatag sa imo Megson, 3 verses niya, napulo ka mga quotation sa propeta, mauna ni, tuhuan na nato ni, mauna ni. Tingnan ang nahitabo karon sa mensahe. They gather all their quotes. Unya, ikalaban sa uban gyapon nga nasa mensahe, kay para nila, katong ilang nagulitan, mauna to. But that is not, kaya naman, pagbutuhan na Megson, kinahanglan mo buto pa na, kaya naman, daghan pa nga mga mensahe, kay the more siya magbuto, mabuto na po na siya. Meaning, Megson, progressive ang revelation. You cannot stick nga mayon nga, tama na niya kung nakuhan, mauna ni, tama na to. Mauna ni, among gunitan, mauna ni. Dili, oy. We have a progressive ministry. Naga-progress ang revelation. The same as bata, nagatubo. Tama ba? Gyapon na to, pagpangalagan, nagatubo. Amen. Bisan na kay tigulang taga ni Megson, magpatambag pamangganita, kaya nga naman, there is no monopoly of knowledge. Walay tao na ang tanan kaalam na niya. See? So even Megson in nature, nagtudlo ka na to. The same spiritual growth. Hallelujah. Tanangin sa no? Roman candle. The church ages come forth with a mighty illumination. So, tanawin sa. Pag-abot ko sa panahonan, naghatag na ni Megson, medyo hayag-hayag. Nagkaalam. Muna mag-ingon ta, ay, bantog na dahil, no? Sa panahon ni Pablo, mga na yung mga sa Dark Ages, Iranios, na yung mga itindog yun sila dito, napakamatay sila, nga ikan sila sa mga Roman, and yet Megson, ni kuan sila, pakamatay sila. Amen? These are the application Megson, no? Dito din na-apply katong puting nga kabayo, kay nang gawas ang kuan kay Leon sa panahon nila Paul, nigawas pud Megson ang kalaban nga puti nga kabayo, na itugbang kay kanunay. Amen? Nigawas Megson ang baka, sacrificial,
Bisulod po ang pula, kaya nga naman, mo ito panahon ang persecution. Kamatayon ang ilang hukom. Mo ito maigsoon ang anointing sa Dios. Bisag kamatayon ang ihatag sa Kristohanon nito. Hindi lang sila maigsoon, ipapaak nila lang liog maigsoon sa mga liyon. Kaya nga naman, ang ilang anointing is ox, a sacrificial lamb, a sacrificial animal. Amen? So anointing. Pag-abot kang Luther o kang Wesley, dili na. Amen? Praise the Lord. Amen? Di na magsilbi maigsoon. Kaya nga naman, hallelujah, na ang wisdom, reformers. Yung ba na, mga reformer ni. That's why maigsoon si Luther, nagkaroon 95 theses. That 95 theses is against the teaching of the Roman Catholic. 95 katudlo ni Luther, supak sa pagtulunan maigsoon sa Katoliko. Because he was the first Protestant na nigawas. Luther. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. This is history. And then Wesley. Luther comes with the justification. Wesley comes with the sanctification. Pentecostal come with the restoration of the gift. And then, restoration of the pure word. The spoken word. The original seed. Hallelujah. Sa panahon. Ngayon sa Megson, illumination. Kaya naman, church ages, naghatag na ni kahayag. And then, ngayon siya, without which could be no further light. Kaya kung wala ni, yatag, wala na yung nagsunod pa nga kahayag. Pero yun sa Megson, but once the brilliance of the seven church ages is given by divine revelation, sa diha nga ang kaalam may tungod sa kapanahunan, gihatag kabalaanon nga kapadayagan, ano na Megson ha? Light upon light follows. Muna Megson, hallelujah, if you wanted to know, Megson, munang walay shortcut, ani? There is no shortcut in the message. Hallelujah, amen. Tuon na kagbayas, tuon na kagsilyo. Baliki sa ang seven church ages. Because dito nagsugod ang kahayag, and then, masabot nimong church ages, makita na nimo ang kahayag, maigsoon sa seals, and then makita nimong kahayag sa trumpets, and then the light of the vials. Because this is interrelated. Dili pwede nga dito kag Revelation 10:7, mapa kami aging Revelation 1. Hallelujah, praise the Lord. Amen. For Revelation chapter 1 to 3, that is church ages. Revelation chapter 6, maigsoon, mo itong gisunod gamay maigsoon, ang Hudiyo diha. Verse 7, 8, maigsoon, seals. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pag-abot sa Revelation chapter 9, isunod ang trumpet. The fifth and the sixth trumpets. First World War and the Second World War. The Third World War na maigsoon sa Revelation chapter 11. Pero between Second World War ug Third World War, Revelation chapter 9, Revelation chapter 11, naapa ang Revelation chapter 10. Naata dili karon. The mighty angel came down. Revelation 10:7. Amen, the mystery of God should be finished. Humana ang ministry 1965. Pero naapay continuation sa scripture. Prophesy again dyan. That is the ministry of the bride. Kung sunod ani. Kung mahingpit na gani ang dinaghanon sa Israel, sa mga hintil, ang kaluwasan ni hatag na sa Israel. That is Revelation 11. Pero madawat sa Israel ang kaluwasan before ang Revelation chapter 11 verse 14, which is the third war, the Third World War, dawaton sa nila maigsoon ng ilang Mesiyas ang Israel. Pero before that, because that is future, may tabo ba na? Yes, because that is scripture. Pero maigsoon, tabo na. Ang millennium mahitabo, ang body change mahitabo. Kung giingon ako sa inyo maigsoon, dili nagpasabot maigsoon, hallelujah, praise the Lord, nga bisag mahitabo mo just like Joseph, gipakita na niya maigsoon, nga magluhod ang iyang mga maigsoon kaniya. Gipakita na sa Dios maigsoon, nga maglingkod siya sa taong trono sa Dios. And yet, he has to come with all these sufferings and persecution. Kaya nga naman, God wanted to strengthen his faith. Kaya nga naman, hangtod nga, muabot ng third pool. Kung sa'yo gahom sa third pool, gini, very serious. Kung sa'yo gahom sa third pool, that is the power of the spoken word. Tagaan mo gahom karon maigsoon, kung unsay yung litoks yung baba maigsoon, mo na gahom. Kunya maigsoon, wala pa na building yung karakter. Madinumtanon pa mo. Nung may power sa spoken word, pantay, matabigsan ang tawhana. Maligsan yun na, kaya naman, that is power of the spoken word. Without changing of the character, di na ihatag sa Diyos kanimo. Because there must be a character change before that power given to the bride. Ihatag na si mga gahom niya, maninuntanon pa ka? Ihatag na si mga gahom at third pool, manunglo pa ka? See? Pero saan na sa Diyos, tama ba? Ayun sa, what's the third pool then? Hanawan ninyo, kay mauni ang katapusan nga, ibubo nga gahom sa Diyos. Pero magtuo mo, Mason, ihatag ba niya ng third pool? Yes. Pero nagtuo mo, ihatag niya, hindi, oy, huwag pa muna usab.
Because God is changing us from temptation to persecution, from trials to sufferings. And then, pag matiunay ka na, Megson, malikon ka na, when that spoken word gihatag sa imo, Megson, bisag napay magpasakit ka nimo. That agapaw love. Pasayloa sila Ginoo kay wala sila masayod silang gihimo. Because you are already trained. You are already an adopted child. Hallelujah, praise the Lord. Adopted means a position child. Ihatag kasi mo ang spoken word power. Hallelujah, amen. Nga karon gamay lang kanaas na igsoon. Isa pa lang itong isa, 14 na mo ha. Do si Paris yung kalaban, 3 si bungkig man po ka. See? Nakuha niyo Megson, ihatag ka karon. Ihatag karon, mayon na ka. Ihatag si mo karon, ay mo kay karnal man na. Ang talutson ako na kung sundan mo ma. Puro karnal Megson na magawas yung baba. Why? Because na wala pa Megson ang gitawag Megson nga tinuod nga kasing-kasing nga gusto makita sa Dios. Tanaw Megson si Jose. Joseph, when he was already in that throne Megson, pagpailan niya Megson nga ako si Jose kato yung Megson, nangatras si Megson, kaya nahadlok niya. Pero unsa yung statement? Ayaw ka mo kahadlok kay gituyo sa Dios nga maabot kining dapita to preserve the life. To preserve the life. Kaya naman nakasabot sa plano sa Ginoo. Imbis balusan niya kasuko yung mga igsoon na nagpatay, plano patay sa dili. Nasabot na niya ang plano sa Ginoo. Ganong ipabutang sa una dito, kaya kung mabot niya yung mga igsoon, ma-plaster niya sa to preserve posterity. Because that is the continuation of the plan of God. Nga maabot ang Israel sa Egypt. And then dito sa Egypt, may igsoon, for 400 years, may igsoon, magawas si Moses, kaya ibalik na sila sa Kanaan. Itang tanan may igsoon, naglakaw, sumala sa programa sa Diyos. Muna Megson, if depression comes, distraction comes, problem comes, in the midst of this, balik lang mo sa saad. Kaya ang saad sa Diyos, dili na mausap. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So God bless you. Ang Diyos mga panalangin. Hallelujah, praise God. Daghan pa ito, Megson. Amen, hallelujah. So I hope this coming Wednesday, we are going to continue this. Hallelujah, amen, praise God. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. 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 Let's sing the song, Megson, I'm amazed. Hallelujah. In spite of the trials, all the depression, persecution, suffering after suffering. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Naghihapon tayo Megson nagbarog because we are always looking to the promise. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard, so high. Though I loved and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. Then one day, someone told me of your mercy and the love you've shown a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption. Glory. When you broke sin's power and set my spirit free, I'm amazed that you love me. Thank you, Lord. I'm amazed
Glory. and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Yes, it's true. There've been days that I failed you. Lord, you know the many times I've gone astray. But I've learned you're stronger than my weakness, and you hear me so every time I pray. No one else has ever cared for me like you, Lord. Other friends can never be as close to me. I'm not afraid to face the problems of tomorrow. Knowing you, that is a revelation of a need. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Once again, I'm amazed that you love me. Glory. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Ito na mga Diyos, yes na mga butang. Ginoo, unahan ani nga mga lakaw sa mga panaw. Nasait mi Ginoong Dios kadaghan pa kami mga atubangon pa. Naapay mga pagsulay Ginoong Dios, hallelujah. But Lord, help us Father God to always look into your word, to look into your promises Father God. Just like Joshua and Caleb, Ginoo nga wa sila maglantaw Ginoong Dios sa mga circumstansya. They're always looking to your promised word Father God. Hallelujah. Lord, in some times of our life, Ginoong Dios, we are people of full and slow of heart to believe. But Lord, sometimes imo kaning ipa-remind kanamo Ginoong Dios, hallelujah. It reminds us to stand firm on our faith, Father God. Tungod kay ang among pagtuo diha sa mga pulong Ginoong Dios. Mao lamang kini ang butang nga dili mahanaw. Mao lang ni ang butang nga adunay saad Ginoong Dios, ang pagtuo diha sa mga pulong. Hallelujah. May you strengthen us once again, Father God, to continue to bless us and to enlighten our hearts, strengthen our spirit, Father God. Hallelujah. Knowing, Ginoong Dios, nga you are everything and you are giving to us, Lord, this greatest message nga may kahatag, Ginoong Dios, ang panahon. And recognizing our day and your message, recognizing ang mga tao nga imong gigamit, Ginoong Dios, and knowing, Father God, on these little ones nga imong ipadala, Ginoong Dios, hallelujah, nga imong reward, Ginoong Dios, dili giyod mawala. Hallelujah. In a very small ministry, Ginoong Dios, hidden behind it is the greatest gift, Ginoong Dios, nga imong gihatag. Salamat, Ginoong Dios, that you did not fail us to see these things because, Lord, adunay mga mata nga di kakita nini, apan adunay mga mata nga imong giabrihan aron makita nini. Thank you, Lord, for this great mercy and privilege, Ginoong Dios. We thank you, we love you, Lord, with all our heart. Thank you once again, Father God. We submit unto Thee, hallelujah, ang kinabuhi, and all our challenges, Ginoong Diyos, kumabot, may Ikaw makikuban ka naman to strengthen us. Hallelujah. Bless your name, in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, and the bride say, Amen. God bless you, saints, and this is my panalangin.